Dear IFM. Hello mga idol. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Jackson at isang high school teacher. Napasulat ako dahil gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang isang estudyante na hanggang ngayon sobrang ipinagmamalaki ko. Nagtatrabaho ako noon sa isang public school at advisor ng isang section. Maayos naman ang lahat. Mahal ko ang ginagawa ko at syempre ang mga estudyante ko. Kaya kapag merong isang bata na alam kong babagsak na, ginagawan ko na agad ang paraan para hindi mangyari iyon. Pre, toto tayo, pre! Oo, mamaya, basta palibre ha. Oo, kung mag-alala, 1 minute, burisa! Okay class, back to your seats, Sige na. Good morning class. Good morning, sir! Okay, mag-attendance muna tayo bago mag-quiz. Quiz? Ano yun? Meron daw? Sige na. Hindi to surprise quiz. Sinabi ko na to sa inyo kahapon ha. Dapat nag-review kayo. Sir, ba't ang gwapo nyo? Ay, nako. Sus, ano ba kayo? Hindi na yan uubra sa akin ha. Alam kong gwapo ako, pero may quiz pa rin tayo. Sir, wag na. Attendance na lang. Sige na. Oh, nasan si Violet? Late na naman? O Clarence, nasan si Violet? Sir, absent daw po muna siya. Wala daw po kasing magbabantay ng bunso niyang kapatid. Ay, ang dami na niyang absent ah. Konti na lang babagsak na siya dahil sa mga absences niya. Nasaan ang mama niya? Nasa trabaho daw po. Wala po kasi yung tita niya na dapat mag-aalaga dun sa kapatid niya. Kaya siya na lang. Sige. Ganito na lang. Okay, canceled muna ang quiz natin ngayon. Thank you, sir. Attendance muna, then mag-discussion tayo. Okay. Involvement ko amin na. Okay, class. Sandali lang. See you tomorrow. Please don't forget your assignments, ha? Ang walang assignment, sa labas ng classroom uupo. Yes, sir! Sige, class dismiss. Yes! Tara. Tara tayo, ha? Mamimili pala ako mamaya. Samahan niyo ako. Okay pa na. Nga pala. O sige, mamaya. 5v5. Clarence. Bakit po sir? Halika muna rito. Alam ko na doon. Bakit po? Kabilang section eh. May address ka ba ng bahay ni na Violet? Opo. Bakit po? Pupuntahan niyo po? Oo, sana eh. Kasi nag-aalala na ako sa kanya. Ilang absent na lang, babagsak na siya. At kapag nangyari yun, baka wala na akong magawa. Sayang naman ang galing niya sa klase kung uulitin niya tong 3rd year. Sir, kahit naman po kausapin niyo siya, wala rin naman po yatang magbabago eh. Wala pong ibang inaasahan ng mama niya sa kapatid niya, kundi siya at ang tita niya lang. Kung okay lang tanungin, nasan bang papa niya? Ay, patay na po sir. Ang kwento niya, buntis pa lang daw po yung mama niya, namatay po sa atake sa puso ang papa niya. Kaya simula nun, mag-isa daw po silang binubuhay ng mama niya. Ang alam ko rin po, balak din niyang tumigil muna sa pag-aaral. Ha? Bakit daw? Problema po sa pera. May sakit po kasi yung bunso niyang kapatid, kaya parating kailangan bumili ng gamot. Tapos may mga utang pa daw po sila. Kaya medyo nahihirapan ang mama niya. Okay, anong gagawin niya pag nangyari yun? Maghihintay daw po hanggang sa pwede na siyang mag-aral ulit. Siya na lang daw po muna ang bahala sa bahay nila kapag wala ang mama niya. Naawa na nga po ako kay Violet eh. Gusto niyang mag-aral pero nahihirapan siya sa oras at pera. At teka, ayaw ba niyang mag-apply for scholarship? Hindi naman daw po kaya ng utak niya yon. Kaya baka ganun na lang daw po ang gawin niya. Sige. Salamat, Clarence. Kukunin niyo pa rin po ba yung address? Sige please. Pakisulat na lang dito. Sige po. Salamat.
Ganon akong klaseng teacher. Hindi lang sa loob ng eskwelahan ako nagiging concern sa mga estudyante ko. Ayoko pa naman na may bumabagsak na kahit isa sa mga klase ko. Kaya hanggat kaya kong gawa ng paraan, gagawin ko talaga. Dahil alam ko naman na lahat ng nangyayari sa kanila, may dahilan. Ay, salamat. Nakaligo na rin. Ang bango mo naman, Han. Amoy fresh ah. Amoy malinis din. Yung Shield Bath Soap ang ginamit ko para meron akong 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Recommended pa ng Philippine Nurses Association. Kaya naman pala. Halika na. Kain na tayo. Nakapagluto na ako bago pa ako maligo. Sige, mauna ka na. Kailangan ko pa kasing tapusin tong paggawa ng grades. Ayokong matabunan ako ng trabaho bukas. Hanggang dito ba naman? Nadalhin mo yung trabaho mo? Teka lang the last time I checked, bahay to, hindi school. Han, sorry na. Kailangan ko talagang tapusin. Problemado pa nga ako dito eh. May 3 estudyante akong bumagsak. 73. Kanina pa ako nag-iisip kung paano kong gagawa ng paraan yun. Di hayaan mong bumagsak para makita nila kung anong ginawa nila. Naku, sayang naman. At isa pa, pag bumagsak sila, parang nag-fail ako nun bilang teacher nila. Ay, sumasakit ng ulo ko. Na-stress ka na naman. Masyado kang nag-aalala sa ganyan eh. Hayaan mo na lang kasi. Tagagawa ka lang naman ng mga grades. Sila ang may gawa niyan. Oo, nakakapagod at nakaka-stress. Pero iba kasi yung fulfillment ko kapag nakikita ko yung mga estudyante ko na may improvement. Achievement ko yun bilang teacher. Okay. I'm sorry. Ayaw lang kasi kitang nakikitang nahihirapan ng ganyan. Tapos lugi ka pa. Pero kung yun talaga ang gusto mo, sige. Alam mo naman na susuportahan kita, diba? Sino ba yung mga yan? Yung dalawa, mga pasaway talaga yun. Pero itong isa, dito ako pinaka nanghihinayang eh. Si Violet. Okay naman ang mga exams at quizzes niya. Kaso hinihila pa baba ang grades niya sa attendance. Ang dami niyang absent. Tapos minsan, late pa. Oh? Bakit ganyan yung performance ng bata? Kinausap mo na ba yung parents niya? Hindi pa nga eh. Sa tuwing kasing gusto kong kausapin yung magulang, sinasabi ni Violet na busy daw. Kung ano-ano nang ang ginawa ko para makapasa siya. Kaso wala eh. Nasa 2nd grading na kami. Kailangan makapasa siya sa 3rd at 4th grading dahil kung hindi, paniguradong uulit siya. Sayang naman. Wala bang ibang way para makapasa siya? Nagpa-special project ako sa kanya. Pero ayun, hindi rin niya magawa. Ay, sumasakit na yung ulo ko. Easy ka lang, Han. Masyado mong pinoproblema eh. Baka hindi lang natututukan ng magulang kaya ganyan. O baka ayaw rin talaga ng batang mag-aral kaya binabagsak na lang. Ewan ko. Kakausapin ko si Violet bukas. Baka may maitulong ako. Sana magawan ko pa to ng paraan. Ayokong may bumabagsak sa klase ko. Sayang ang mga kinabukasan nila. Relax. Ang mahalaga, ginawa mo ang best mo para sa mga estudyante mo. Yung mga bagay na hindi mo kailangang kontrolin. Alam mo, halika na. Kumain na tayo para gumaan yung pakiramdam mo. Ay, sige na nga. Nagugutom na rin ako. Halika na. Naisipan kong bigyan ng special project noon si Violet. Kinausap ko rin ng isang teacher na baka pwedeng ganun din ang gawin. Pumayag naman sila. Pero sa bandang huli, hindi pa rin yun nagawa ng bata. Kung sa iba ito, sumuko na sila. Pero ako, hindi. Determinado ako na malaman kung ano ang problema. At kung meron nga ba ako pwedeng ibigay na solusyon. Saan ba dito yung room ninyo? Anak, wala pa ba yung teacher niyo? Wala po. Sigurado Oh. kayo ha. Hi Violet. Saan ba ang room ninyo? Hello po Sir Jackson. Kukunin ko lang po sana yung card ko. Oh, nasa ng mama mo? Saan ba dito yung room? Di ba ang pwede lang kumuha ng mga card ay magulang? Ay, marami sa... Sir,
Marami po kasing ginagawa si Mama kaya hindi po siya makakapunta ngayon. Alam mo, hindi ko to pwedeng ibigay sa'yo dahil may kailangan din akong i-discuss sa kanya regarding sa class performance mo. May dala naman po akong authorization letter. Ibigay ko daw po sa inyo. Hindi po kasi talaga siya makakapunta ngayon eh. Ay, sige. Sige, akin na yan. Ito po. Okay. Pero sabihin mo sa mama mo, sa susunod na bigayan, siya nang kukuha ha? Sige po sir. Thank you po. Pero bago ko ibigay sa iyo yung card mo, kakausapin muna kita. Sige po sir. Sige, ganito ha. Okay naman ang mga exams at quizzes mo. Sa lahat ng mga subjects yan, kaso puro mga line of 7 pa rin. Meron ka ditong 73 sa subject ko pa. Alam mo kung bakit? Dahil sa attendance mo. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Mahalaga ang attendance. Sorry po sir. Well, alam ko naman kung bakit panay ang absent mo. Since may mga pagkakataon na nakakapagpaalam ka at nagtatanong ko sa mga kaibigan mo at natatanong ko sa mga kaibigan mo, nakakatakot na baka yung attendance pang magpaulit sa'yo ng third year. Sorry po talaga sir. Babawi po ako ngayong 4th grading. Ganyan din ang narinig ko sa'yo last time. Pero anong nangyari? Ganito pa rin. Actually, mas dumalas pa nga eh. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko makausap ang mama mo. Kasi Violet, sayang ang potential mo. Masipag ka sa klase pero hinihila ka pababa ng attendance mo. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin dahil tutulungan kita. At para makatulong ako sa'yo, kailangan kong malaman kung saan nanggagaling ang lahat. Sa umaga po kasi, ako na po yung nagluluto ng agahan sa bahay. Dahil parehas po kaming may pasok ni Mama. Tapos po, kailangan ko po munang hintayin yung tita kong pumunta sa bahay para iwan sa kanya kapatid ko. Pag nakarating na siya, doon lang po pwedeng umalis. Kasi syempre, hindi naman po pwedeng si Mama ang malate. Kasi trabaho niya yun eh. Mahalaga yun. Bakit hindi na lang doon tumirang tita mo? May pamilya din po yun eh. Nakikisuyo nga lang po kami. Hindi pa po kasi kaya ni Mama na magkaroon kami ng kasambahay. Kipit na po kami sa pera sir eh. Kaya kapag hindi po pwede si tita, wala po akong magagawa kundi umabsent. Medyo madalas po na hindi pwede si tita kasi may negosyo po siya. Wala na bang ibang paraan? Wala na po eh. Kasi wala naman pong ibang maaasahan si Mama kundi ako lang. 3 lang naman po kasi kami sa bahay. Ay, kaya ba nagbabalak kang tumigil sa pag-aaral? Nasabi sa akin yun ni Clarence eh. Hirap na po kasi si Mama sir eh. Parang nakukonsensya naman po akong dagdagan yung sakit ng ulo niya. Kaya sir, pasensya na po talaga. Gusto ko man po makabawi, pero minsan, kinakapos po ako sa effort eh. Hindi ko po talaga kaya. Ba't hindi mo nalang kaya dalhin dito ang kapatid mo? Po? Pwede po ba yun? Oo naman. Kapag walang magbabantay sa bahay niyo, pwes dito. Dito maraming pwedeng magbantay. Isa na ako dun. Baka po magalit po si principal. Hindi. Akong bahala. Sagot kita. Basta wag ka lang umabsent. Gusto kong makabawi ka, Violet. Ayokong may bumabagsak sa section ko. Pero po... Isipin mo na lang ang kinabukasan mo. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon na makapag-aral ka. Sayang ang potential mo. Kaya tutulungan kita. Okay? Sige po, sir. Thank you po talaga. Thank you po.
Sobrang naawa ko kay Violet. Isang matalinong bata na nahahadlangan ng buhay. Kaya sabi ko noon, hindi ako papayag na hindi ko tutulungan ang batang ito. Dahil tulad ng parati kong sinasabi, ayokong masayang ang potensyal ni Violet. Ginawa nga ni Violet ang napag-usapan namin, na sa tuwing wala mag-aalaga sa kapatid niya, dadalhin niya sa school at ako ang magbabantay. Ipinaliwanag ko yon sa principal namin. At nakakatuwa naman dahil marami ang nakaintindi sa sitwasyon ni Violet. Nang dahil doon, nakita ko ang improvement sa performance ni Violet. Mas naging active siya sa klase at nabawasan ang mga late at absences niya. Oh, ba't kayong dalawa na lang natira? 5 kayong cleaners ngayon ah. Naku sir, tinakasan po kami nung 3 ugok na yun. Magdodota daw po muna sila. Pero sila po yung nagwalis tsaka nagtapon ng basura. Ah, wow! Oh, ang ganda ng sahig ah. Nagdala po kasi ako ng Star Wax para yung kintab ay to the max. Oh, okay na yata to. Tingnan mo, makintab na. Ayos! O siya, aalis na ako. Iniintay ako ni Ana sa labas. Bye-bye! Loko yun? Iniwan ako mag-isa? Oh, sinong Ana? Girlfriend po niya. Ah, kayo talagang mga kabataan. O teka, kumain ka na ba? Nakita kong hindi ka lumabas kaninang lunch ah. Hindi pa nga po eh. Pero sanay naman po ako magutom, sir. Naku, hindi pwede yan. O ito, sa'yo na lang tong baon ko. Hindi ko yan nakain kanina kasi nag-birthday si Ma'am Chris. Talaga po? Akin na lang? Oo, pero kainin mo ngayon para maiuwi ko yung Tupperware. Baka kasi hanapin sa akin ng misis ko. Ay sige po. Hindi ko na po ito tatanggihan. Kanina pa po kasi ako nagugutom eh. Oh, ayan oh. Wow! Parang ang sarap naman po nito. Thank you po, sir ah. Sige, kain ka na. Ang sarap naman. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na pagkain. Oh, ano bang niluluto ng mama mo? Kapag po may pera kami, paksiw na isda yung ulam namin. Masarap magpaksiw yung mama ko, sir. Paano kung wala? Anong inuulam nyo? Tuyo po. O di kaya bagoong. Pero minsan, nangungutang kami ng sardinas sa tindahan. Wala eh. Ang dami po kasing gastusin. Ano bang trabaho ng mama mo? Factory worker po si mama. Maliit lang po ang sahod pero pinagkakasya namin. Kaya gusto kong makapagtapos sa pag-aaral para matulungan ko si mama. Gusto ko po sana maging teacher, tulad mo. Mabuti naman at may pangarap ka. Gamitin mong inspirasyon yan para pagbutihin mo pa ang pag-aaral mo. Oo naman po. Gusto ko pong maging katulad mo po balang araw. Magaling at mabait na teacher. Ay nako, binubola mo na naman ako. Naku sir, hindi po no. Gusto ko po talagang maging katulad nyo. Matalino po kasi kayo eh. Tapos halos lahat ng estudyante dito sa school, ikaw ang favorite teacher. Ay, alam niyo po bang may crush sa inyo si Ma'am Ivy? Talaga? Opo, palagi ko nga siya nakikita nakatitig po sa inyo eh. Ang gwapo niyo raw kasi. Kaya lang may asawa ka na. Kaya hindi na pwede. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong pinapansin mo. Totoo naman po sir eh. Pero sir, salamat po sa pagtsatsaga sa akin ha. Hindi niyo naman po kailangan gawin to pero ginagawa niyo pa rin. Kasi gusto kong makitang makapagtapos ka sa pag-aaral. At natutuwa naman ako kasi kahit papano, nag-improve ka. Hindi ka na uma-absent ngayon, di ba? Sabi ko sa'yo, pwede. Basta pag gusto, may paraan. Promise po sir, bibigyan ko na po ng mas mahabang oras yung pag-aaral ko. Gusto ko po kasi talagang makapagtapos eh. Gusto kong maging proud sa akin si mama at kapatid ko. Maganda yan. At least may direksyon ka. Palagi mo lang tatandaan, ang lahat ng bagay na dadaan sa tiyaga. Kahit mahirap, basta may determinasyon, magagawang tuparin ang mga pangarap. Nakakatabaan ng puso na makarinig ng mga ganong bagay.
Yung maging inspirasyon ka sa isang bata. At mas lalong nakakatuwa na makarinig na may isang bata na determinadong maging successful sa buhay. Ang tuparin ang mga pangarap niya sa buhay. Yun kasi ang mga batang masarap tulungan. Thank you po sir sa paghatid. Wala yun. Sa kagabi na rin, delikado na umuwi ng ganitong oras. Naku, sanay na po ko. Nakikita niyo po yung mga lalaking nagiinuman dyan sa kanto? Mga kaibigan ko po yan. Mababait naman po ang mga tao dito. Kahit na. Mas maganda pa rin yung nag-iingat ka, babae ka pa rin. Dala mo na rin ba yung mga pagkain na binili natin kanina? Opo, ito po oh. Panigurado po matutuwa po yung mga kapatid ko. Sir, salamat po talaga ha. Sobra-sobra na po ito eh. Wala yun. Pwede ko bang makausap ang mama mo? Para ako na mismong magbibigay sa kanya ng card mo. Matataas tong lahat eh. Paniguradong matutuwa siya. Okay lang po ba? Maliit lang po yung bahay namin eh, tapos medyo magulo pa. Walang problema sa akin. Tara. Sige po. Pasok po, sir. Salamat. Upo muna po kayo dyan, sir. Sige. Ma, si Sir Jackson po nandito. Ay, magandang gabi po, sir. Magandang gabi din. Bakit po kayo napadaan? Hindi ho kasi kayo nakadaan kanina sa bigayan ng card. Kaya ako na mismo ang nagdala dito. Ay, nako. Nakakahiya naman. Pero salamat. Teka, Violet. Magtimpla ka nga ng kape. Sige po, ma. Hindi na po sana kayo nag-abala. Nakakahiya. Nako, wala yun. Worth it naman dahil matataas ang grades ngayon ni Violet. Talaga po. Ay, salamat sa Diyos. Makakapag 4th year ang anak ko. Opo, ang laki nga ng in-improve niya sa klase. Parati na siyang active sa mga recitation. Tapos mataas ang mga exams at quizzes niya. Kahit yung ibang mga teachers. Napansin din yung improvement niya. Nako, sir, hindi naman po yan mangyayari kung hindi din dahil sa inyo. Nakakwento sa akin lahat ni Violet yung ginagawa niyo para sa kanya. Yung pagpayag niyo na dalhin niya sa school si Mark kapag walang magbabantay. Ang pagtulong sa kanya sa mga assignments niya. Pati yung pagbibigay ng pagkain ginagawa niyo na rin. Nanghihinayang kasi ako sa potensyal ni Violet. Magaling na bata at masipag. Sobra. Ayokong masayang yung pagkakataon niya. Sir, maraming salamat talaga. Tatanawin kong utang na loob yung mga pagtsatsaga mo sa anak ko. Maraming salamat. Wala po yun. Huwag po kayong mag-alala, sir. Sisiguraduhin ko na hindi masasayang tong ginawa niyo. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos siya sa pag-aaral. Maraming salamat talaga. Nagawang makapagtapos ni Violet sa high school. At isa ako sa mga malalakasang palakpak nang tanggapin niya ang diploma sa stage. Medyo naluha pa nga ako kasi nakita ko ang mga paghihirap ng batang yon. Makapagtapos lang. Lumipas ang 15 taon, marami na ang nangyari sa akin. Wala na ako naging balita noon kay Violet. At lumipat na rin ako ng ibang school. Pero kahit ganon, tiwala ako na natupad niya ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Dahil alam ko kung gaano siya kasipag at determinadong tao. Han, may dadaanan pa pala akong shop malapit dito ha. Di samahan na kita. Hindi na, wag na. Kaya ko na. Ako na lang. Hintayin mo na lang ako dito. Magkape ka muna. Alam kong yan ang paborito mong gawin kapag day off mo. Sige. Hintayin kita dito. Ay,
Saan pa kaya magandang pumunta ngayon? Parang gusto ko na lang umuwi. Kaso, sayang ang day off ko. Ay, ang sarap ng kape nila dito. Sir Jackson? Yes? Sir, hindi niyo na po ba ako nakikilala? Naging estudyante ba kita? Ay, grabe sir, di mo na ako naaalala. Lo, nakatampo naman. Teka, Violet? Opo sir, ako nga. Oh, wow! Ikaw nga! Oh, have a seat, have a seat. Thank you po. Kumusta ka na sir? Nung pumunta po ako sa school last year, sabi nila wala ka na daw dun eh. Oo. Matagal na akong wala doon. Parang mga 5 years na ata. Ikaw, kumusta ka na? May asawa ka na ba? Nako sir, boyfriend nga wala eh. Asawa pa kaya? Pero wala pa naman yan sa isip ko. Good. Mag-ipon ka muna. Ano na palang trabaho mo ngayon? Teacher na po ako ngayon sir. Teacher? Talaga? Opo, sabi ko naman po sa inyo eh. Gagayahin ko kayo balang araw. High school teacher din po ako ngayon. Nasa public din po. Wow! Well, congratulations. Proud ako sa'yo. Thank you sir. Pero alam niyo po, mayroon akong estudyante ngayon na kaparehas ko noon. Talaga? Opo, at ginagawa ko rin po sa kanya yung kung ano yung ginawa niya sa akin noon. Masaya akong marinig yan. May nagawa rin pala ako sa buhay mo. Sobrang laki na nagawa niyo sa akin sir. Binigyan niyo po ako ng chance at kung hindi dahil sa inyo, wala po ako dito sa kinalalagyan ko. Kaya sabi ko pagka-graduate ko nung college, gagayahin kita. Magiging mabait akong teacher. Thank you, Violet. Isang achievement para sa akin na makita kong tinupad mo ang pangarap mo. Sobrang proud ako sa'yo. Thank you rin po sir. Kahit anong mangyari, hindi kita makakalimutan. Hindi ko po makakalimutan yung teacher na hindi lang lesson sa klase ang tinuro sa akin, kundi pati mga aral sa buhay. Kaya proud din po ako sa inyo, sir. Isa sa mga achievement naming mga teachers ang makita na naging successful ang mga batang tinuruan namin. Malaman na hanggang sa pagtanda, dala-dala nila ang lahat ng mga bagay na naituro namin sa kanila, sa loob at labas ng classroom. Nang makita ko ulit si Violet at nalaman kong naging teacher din siya katulad ko, sobra ako naging proud sa sarili ko. Hindi ko inakala na ganun pala kaimportante ang mga nagawa ko sa kanya noon. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito, mga idol. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Lubos na gumagalang, Jackson.